Magandang buhay mga kababayan. Andito uli ang inyong lola, si Lola Madam. At ngayon po ay kasalukuyang umuulan. Kasalukuyan po kasi kaming nasa ilalim ng bagyong Paulo. No po, nandito kasi ako sa Baguio, no? At ayan, nararanasan po namin yung malakas na ulan at hangin. Yon. Pero alam nyo, dito hindi lang dito yung may bagyo eh. Pati po sa ating pamahalaan, binabagyo. Bakit po kaya, no? At tingnan natin yung mga nangyayaring anomalya, tapos tingnan natin kung talaga bang sangkot ang ating presidente. Kasi yan yung sinasabi ng iba, di ba? Pero tingnan natin, ito po yung sinasabi ng Panginoon dito sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Ang ganda po naman ng mga sinasabi ng Lord, bagamat yung iba kasi napaka-pessimistic, di po ba? Dahil po sa mga nangyayari sa bansa natin. Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil ito po ang sinasabi ng Lord at sa amin po pananahimik kanina, ito yung mga sinabi niya, no? Sabi niya, anak, kinakailangan kayong aking mga anak ay magpatuloy sa masigasig ninyong pananalangin para sa inyong bansang Pilipinas. Huwag kayong magsasawang ito ay inyong dalhin sa aking paanan upang ang inyong bansa ay mapanuto. Ayan, ang gusto ng Lord na mapanuto ang ating bansa. Sabi niya, nais kong ang inyong bansa ay patuloy na matanyag. So ng Lord na matanyag yung ating bansa, kung kaya't kinakailangan ang mga taong tiwali ay mawala sa inyong pamahalaan. Ayan, mawawala. Kailangan mawala yung mga tiwali. Ayan, ako, delikado yung mga tiwali. Mawawala kayo sa pamahalaan. Sabi niya kasi, nais kong ang Pilipinas ay umaimbulog sa halip na bumulusok. Sabi niya gano'n, pababa. Nais kong ang aking pangalan ay matanyag sa pamamagitan ng inyong bansa. Wow, ang galing naman. No po, napakalaking pribilehiyo yun para sa atin. Amen? Sabi niya, opo nga Lord, gawin po ninyo yan. Sabi ko, anak, nais kong inyong patuloy na ipanalangin ng inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat kailangan niya iyan. Sabi niya, lalo na sa panahong ito na nasa kasagsagan ang pag-iimbestiga, no, sa mga anomalyang nangyayari sa inyong bansa. Yan. Ito ang sinabi niya, pakatandaan mo, siya ay walang kinalaman sa mga anomalyang iyan na malaon nang nangyayari sa loob ng mga ahensya ng inyong pamahalaan. Sabi niya, kinakailangan ipanalangin ninyong bagamat may mga taong sangkot sa mga anomalyang iyan na malapit sa inyong Pangulo. Sabi niya gano'n, hindi iyan nangangahulugang siya ay kasapakat, no, ng mga ito. Kinakailangan iyan ay maging malinaw sa mata ng mga Pilipino. So, yun po. Sabi ko, Lord, nawa po ay patuloy ninyong ipaglaban ng aming Pangulo sa lahat ng mga pumupukol sa kanya. Di ba may mga bumabato-bato sa ating presidente? Di po ba mga ano-anong bintang, kung ano-anong paninira? Di po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, oo anak, maaasahan mong ako ay tapat sa aking pangako sa awit 103 verse 6. Alam niyo po kung anong verse yun? Sabi niya, the Lord works vindication and justice for all who are oppressed. Ibig sabihin yan, yung mga ibinibintang na hindi totoo ay malalaman ng lahat na hindi talaga totoo, hindi siya guilty, no? Tapos, yun po, malalaman ng lahat na ganyan. Kaya, mga kapatid, patuloy po nating ipapanalangin ang ating minamahal na bansa, ang ating presidente, at yung mga kawaksin niya, mga katulong niya sa kanyang sa kanyang paglilinis sa gobyerno, no? Kasi
kinakailangan maitama ang mali sa ating bansa. Ano po? At yan po ay sa pamamagitan ng ating presidente na talagang bent siya na talagang na ang ating bansa ay luminis, no? Di po ba sabi nga sa sa Bible ay righteousness o yung katuwiran and justice, katarungan ay righteousness and justice exalt the nation. Diba gusto ng Panginoon na pumaimbulog ang ating bansa, no? At yung mangyayari kapag meron po tayong righteousness and justice. Ano po? Kapag walang ganyan, tawag doon, bubulusok ang ating bansa. No po? Kaya patuloy natin ipapanalangin ang ating minamahal na bansa. At tandaan po natin, ang ating Panginoong Jesus ay malapit na magbalik. Kaya yung mga gusto natin na mga material things, kaya merong kaya may mga nagnanakaw di ba? Kasi yun, gusto marami ang pamumuhay, no? Gusto yung yung masasarap na pagkain, magagandang kotse, magagandang bahay, malalak mga meron pang jet iba, no? Pero wala po 'yan, no? Walang kasiyahan, walang kagalakan sa puso kapag ang mga ganyan, diyan lamang tayo, no? Diyan lang tayo umasa. Kasi ang kagalakan natin wala sa material, kundi nasa Panginoon, sa Panginoong Jesus. Amen? Yun po. So, ito po ngayon ang inyong lola, no? Nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!